Itinuturing na ngayon ng pamalaan na most wanted fugitive ang negosyante at mastermind umano sa kaso ng mga missing sabungero, itong si Charlie Atong Ang. Nag-alok ang Department of Interior and Local Government o DILG ng 10 milyong pisong reward para sa sino man po makapagbibigay ng impormasyon na hahantong po sa pagkakadakip ni Ang. Ang aking abiso sa kanya, Atong, mag-surrender ka na. Itinuturing na ngayon ng pamalaan na most wanted fugitive ang negosyante at mastermind umano sa kaso ng mga missing sabungero, itong si Charlie Atong Ang. Kasabay po nito nag-alok ang Department of Interior and Local Government o DILG ng 10 milyong pisong reward para sa sino man po makapagbibigay ng impormasyon na hahantong po sa pagkakadakip ni Ang. Patuloy naman ang ginagawang manhunt operation kay Atong Ang na pinaniniwalaang nasa loob pa ng bansang Pilipinas. Kunin natin ang live report ni Vic Sumintak. Vic, latest. Alex, aminado ang Department of Interior and Local Government o DILG at ang Philippine National Police na malaking hamon ang kanilang kinakaharap kaugnay ng pag-aresto dito kay Charlie Atong Ang na itinuturo na mastermind sa missing sabungeros dahil sa taglay nitong impluensya at dami ng pera. Tanging si Charlie Atong Ang na itinuturong mastermind sa kaso ng missing sabungeros ang hindi pa naaresto ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG matapos maglabas ng arrest warrant ang Laguna Regional Trial Court Branch 26. Sinabi ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na accounted na at nasilbihan na ng arrest warrant ang 17 kapwa akusado ni Ang na kinabibilangan ng 10 aktibong pulis, isang dismissed na pulis at 8 sibilyan na kinabibilangan ni Atong Ang. Si Ang kasama ang mga kapwa akusado ay naharap sa 15 bilang ng kasong kidnapping at serious illegal detention at 4 na bilang ng kasong kidnapping with homicide. Inihayag ni Remulla na si Ang ay armed and dangerous kaya itinuturing ng DILG na most wanted fugitive sa ating bansa at ang buong puwersa ng pulisya ay nakilos para maaresto at mayroon 10 milyong pisong pabuya sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Atong Ang. Ang DILG po ay maglalagay ng 10 milyong pisong patong para sa kanyang aresto. Any information leading to the conclusive arrest of Atong Ang will merit a 10 million peso reward. No questions asked. Kahapon ay nabigo ang PNP-CIDG na maaresto si Ang sa kanyang residential address sa number 31 Lakeview Drive, Bagong Ilog, Pasig City at sa iba pang property nito sa iba't ibang lugar kasama ang lalawigan ng Palawan. Umapila si Remulla kay Atong Ang na sumuko na lamang sa mga otoridad at harapin ang kanyang kaso kaugnay ng mga missing sabungeros. Ang aking abiso sa kanya, Atong, mag-surrender ka na, harapin mo ang hukom at doon ka magpaliwanag. Iyong pagtatago ay simbolo ng iyong hindi pagtanggap at pag-iwas sa mga paratang laban sa iyo. Sinabi naman ni PNP-CIDG Director Major General Robert Alexander Murico II na inirekomenda na nila kay Chief PNP Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na kansilahin na ang lisensya ng mga baril na nakarehistro sa pangalan ni Atong Ang. Ayon kay General Murico, patuloy ang ginagawang manhunt operations kay Atong Ang na pinaniniwala ang nasa loob pa ng bansa. There are properties na minomonitor namin. Some are under his name, some are not. Actually, mahaba po kasi ang panahon na paghahanda ni Mr. Atong Ang. That's why there are certain properties na nakagamit siya po ng dami. But we're continually monitoring. Sinabi naman ni Attorney Arvin Cesar Santos ng Bureau of Immigration na wala silang record na nakalabas na ng bansa si Atong Ang. Sa pag-check po namin, wala naman po siyang recent na departure sa aming record. So, dapat nandito po siya.
Alex, irerekomenda na rin ng DILG sa Department of Justice o DOJ na hilingin na sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang lahat ng financial assets ni Atong Ang upang hindi niya ito magamit habang siya ay nagtatago sa batas. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, sumentro tayo doon sa pagbansag sa kanyang armed and dangerous yan, no? Anong ginawang batayan ng DILG dito? Kung bakit armed and dangerous, para kasing sa akin, parang lumalabas na parang hinatulan na nila si Atong Ang na may sala na kaagad. Ba't kaya nilang sinabing na gano'n, na marahas siya? Alex, sa salaysay ni Secretary John Vic Remulla, may record daw si Atong Ang na maging sa kanyang opisyo, yung pagsasabong, mayroon pa siya, mainitin ang kanyang ulo at mayroon pa siyang sinampal na isang congressman na hindi pinangalanan ni Secretary Remulla. Maliban dyan, mayroong 5 high-powered na mga baril ang nakapangalan dito kay Atong Ang. Sinabi pa ni Remulla na tuwing lalakad si Atong Ang, hindi bababa sa 20 yung kanyang mga bodyguard na armado na nakapaligid sa kanya, Alex. Okay, doon sa bodyguard, no, isa rin to. Dahil, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, Vic, no, tayo, alam natin, dahil tayo mga reporter, usually, kapag mga kilalang mga personalidad, tulad niyan, Atong Ang, mga artista, mga politiko, minsan humihiling sila sa PNP na mga bodyguards, no? Kumusta yung mga bodyguards na pulis? Ni-recall ba o nandiyan pa rin sa paligid niya? Wala nang bodyguard daw si Atong Ang na PNP personnel. Ang nakapalibot sa kanya ngayon, yung kanya mga personal bodyguard. Dahil kung maalala mo, yung 6 na sibilyan na nasilbihan na ng arrest warrant, 3 doon ay personal bodyguard ni Atong Ang. Yung 3 ay empleyado doon sa mga sabungan kung saan nag-ooperate si Atong Ang. Ayun, kaya ako na natanong yan dahil kung sinasabi ni Secretary Remulla na 320,000 ang hahanap sa kanya, baka magka-enkwentro, madama yung mga pulis na nagbabodyguard kay Atong Ang. So, totally wala na. Recall na lahat, ha? Recall na lahat kasi yung mga VIPs naman, maliban sa presidente, vice presidente, ang VIP individuals ay allowed lamang sa 2 security bodyguard na i-provide ng Philippine National Police, Alex. Ayun, so parang pinapalagay natin na private armed groups na ito. Yung kanyang nasa paligid niya, yung hindi bababa sa 20. Tama ba? Tama, Alex, kasi tinanong namin, ano ba itong mga private bodyguard ni Atong Ang? Ilan daw dyan ay mga retiradong NBI o kaya ay retiradong pulis dahil nga sa lawak ng impluensya ni Atong Ang sa lahat daw ng ahensya ng pamahalaan dahil sa laki ng kanyang kinikita na sinasabing bilyon kada araw dyan sa kanyang negosyo na sabong ay malaki ang posibilidad na kaya niyang magbayad ng mga armed groups na magproprotekta sa kanya. Okay, isa pa, very interesting to, Vic, no? Dahil itinuturing na siyang armed and dangerous at most wanted fugitive, binanggit ba ng DILG at ng PNP kung meron ba silang binuong special o elite group na siyang tutugi sa kanya? Kunyari, parang Special Action Force. May mga ganun bang sinabi ang DILG? Ang lead arresting agency, Alex, ang PNP-CIDG. At lumutang pa na papaano kung tapatan ni Atong Ang yung 10 milyon na patong sa kanyang ulo. Ang sabi nga nila, kaya gagawa na sila ng agarang hakbang para ma-freeze yung mga financial asset nitong si Atong Ang at hindi niya magamit sa kanyang pagtatago sa batas, Alex. Oh, so well-trained yung ating mga pulis na susugo dito kay Atong Ang. Sabi nga ni Secretary Remulla,
maximum tolerance, pero alam mo naman yung rules of engagement. Oo. In case na malagay sa balag ng alanganin ang buhay ng mga operatiba, nakalagay naman sa kanilang rules of engagement, wala silang option kundi gumamit ng puwersa. Ayun. Oy, habol ko na lang. Meron siyang binanggit kanina na yung madalas natin naririnig, yung EJK, extrajudicial killing. Ba't niya nabanggit yun? Wala dong gagawin ganun. Oo, kasi ang tanong sa kanila, papaano kung manlaban? Oo. Basta maximum tolerance, ito naman, sabi niya, wala yung extrajudicial killings. Basta idadaan lahat daw sa tamang operational procedure, pero maliban nga lang. Oo. Kung talagang manlaban yung mga tauhan niya, ang sabi nga niya doon sa nung ambush interview namin, we will cross the bridge when we were there. Oo. Pero may nabanggit na ba siya na meron silang lugar na pinupunteriya, Vic? O wala pang exact na lugar kung nasaan si Atong ngayon? So far, lahat ng property ni Atong Ang ay under surveillance na, sabi ni General Murico. Pati doon sa backdoor, kasi tinanong din, paano kung mag-backdoor ito? Mahihirapan daw dahil may nakatanim ng mga assets ang PNP-CIDG sa maaari niyang daanan, backdoor, palabas ng bansa. Ayun, good luck sa ating PNP. Maraming salamat sa iyo, Vic Sumintak. Mata natin, dyan po sa DILG at PNP. Thank you.